Yung upper part niya. Dito yung makikita yung sir. Upper part ng may Yung group. upper part niya, may tawag ba kung may yung upper part niya ng lapid niya. Ayun. So, pagdating naman sa tawag ko to, sa pag-refill ng nitrogen accumulator, sir, wala namang problema kung pag-refill ng nitrogen accumulator dahil pati yung pag-connect sa adapter niya, sir, tawag ba to, nandito sa may drawing siya, may site, na kailangan ma-check mo sa na-zero siya before i-maintenance sa inyong NCU. Ang inyong accumulator, sir, ang sabi niya dito, charge pressure check intervals. Yung pagkalabas ng bato nyo, sir, after first week of service or next port nyo. Dahil hindi naman pwede kasi sa gitna ng dagat din. Then later on, sir, after 4 months, then every 6 months. But hindi ito nasusunod ng every 6 months na to, sir. You can take the tools, make a calibration mode. Yeah, that's Ang ginagawa kasi nila sa akin, sir, listing ko siya nagtuturo. The next week, sir, number 2, saka ito yung number 3 ko, sir. Engine-driven pump accumulator. Sa NCO, at table na ginagamit sa SPS accumulator, sir. Parehas din, sir. Yun na yung sir. 10. 13.0 megapascal yan. Sa pump kasi, sir, di ba, naman ibang isang zero yan. Ngayon, kung ikukumpara niyo yung sa kita niya yung 10 degrees Celsius, sir, tapos punta ako doon sa nitrogen accumulator ko. Dito, sa nitrogen accumulator, sa 10 degrees Celsius niya, 13.0 megapascal. Parehas lang siya dito sa... Oh, 6 degrees temperature ko sa nitrogen accumulator ko, sir, is tama dito sa aking table na to. So kung makikita niyo kasi, sir, ang temperature natin ay 36.3 degrees Celsius. Gawin ko na lang sa 36 para mas madali i-compute. Ngayon, sir, since walang 36 degrees dito, sir, ang 36 degrees kasi, sir, nandito siya sa gitna. interpolation. Sa gitna siya. So, ang given natin, sir, ang sabi na dito, yung 30 degrees Celsius, ang kailangan ko daw na ikarga, sir, ay 14.2 megapascal. Pero kung sa bar ito, sir, 142 bars to. Ngayon, ang kailangan natin hanapin, sir, is yung 36 degrees Celsius. Kumbaga, ang 36 degrees Celsius natin, ito yung unknown natin. Kumbaga, ito ngayon yung X natin. Yung 40 degrees Celsius natin, sir, given siya, ang kailangan daw natin ay 14.8 megapascal. Sa ibang instruction manual, bar ito sa ibang instruction manual. So normally, ang ginagawa niyo talaga niyan, sir, is nag-interpolate kayo. Yan ang interpolation kasi yan, sir. Interpolation ito. Interpolation yan. Find the X. Find the X. So, pero sa akin, sir, ang ginagawa ko, sino-shortcut ko na lang ito. Yung X ko, ang ginagawa ko dito ay, kukunin ko muna yung mas mataas dito, 14.8. For example, 14.8 minus 14.2. Ilan ito, sir? 0.6. 0.6. Ngayon, sir, yung 0.6 na to, sir, i-divide ko sa difference sa temperature ko. So, ang mangyayari, 0.6, sir, divided by 10. So, ano to, sir? 0.06 pala to. Di ba, sir? Dahil division, sir, eh. Ang kailangan ko, sir, ay ang 30 to 6. I-multiply ko itong 0.06, sir, sa times 6. Dahil 36 minus 36 kasi yan, sir, eh. Tama ba, sir? So, kung titignan ito ay 0.36 ito. Ngayon, ang gagawin ko sa 0.36 na yan, sir, i-add ko siya sa mas mababa. 14.2 megapascal plus 0.36, sir. Ilan ito, sir? 14.56. Equals, ayan, dito ko na lang equals. Yung X ko ngayon ay 14.56. Kung iraround off mo ito, sir, iraround off mo ito ay 14.6. 14.6 ba tama ba? Ngayon, kung ito ngayon, sir, yung unknown natin, tatanggalin na natin yung unknown, yung X natin, sir. Oh, ChatGPT, pwede yun. Yung unknown natin ngayon, sir, kung titignan nyo yung unknown natin, this is already 14.6. Kung titignan nyo, tama lang, sir, na 14.6 siya dahil pagitan siya, sir, ng 14.2 saka 14.6. Itong table natin, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, sir, tagwa 1 degree sila.
Pero sa actual na barko, may Excel form na kayo niyan na ginawa ng mga tropa. Na tagwa 1 degrees para kahit papaano, sir. Meron ba Kapag yan, sir? binaril nyo, Meron ka yan, sir. normally kung wala 14.2. 40 degrees equals to 14.8. 30 degrees equals to x, 5x. Download mo lang. Sir, may application pala dito wala na na pa man eh. interpolator sa minus 0.5. So, ibig sabihin nito, sir, yung 14.6 ko na to, plus or minus 0.5. So, ibig sabihin, nag-release ako dito dapat na 14. 14.1 hanggang 14.6. 15.1. Tama. Ito, sir, 13.4 na lang yan. Mababa na. Kailangan ko lang magpakarga. Charge. Ngayon, sir, ang kumpanya namin, sir, ayaw nila ng tolerance na to. Ayaw nila, gusto nila, kung ano yung temperature, eksakto siya. Kaya minsan, sis, dundo ko, sir, habang nagkakarga siya, pag malapit na sa karga, sasabihin niya kay kadete, nakagalo na siya. Kadete, pag na-reach ka na itong 14.6, tirahin mo na. Ang dami naman yan. Hindi sa i-adjust ko pa rin sa pag kung sakasakali na hindi umabot ng dry dock at nagka-problema kayo, at least alam niyo kung paano yung loob ng booster pump, exhaust valve actuator, pipa, nitrogen accumulator, para kung babaklasin nyo sa hindi kayo mag-aalanganin, at least may idea kayo. And hopefully, may natutunan tayo sa pagbabaklas natin kahit Dami, sir, dami. yun nga lang sa hindi talaga kaparehas ng barko dahil minsan may pagkakaiba sa design din pwede sa laki ng makina. Ito yung bago sir, ano? Ito na. Remember, yung iba sir, dinidiretso nila dito pero ibang design yun sir eh. Itong ganitong design sir, kailangan nakakabit talaga dito sa kanya, sa kanya, sa cover niya. Dahil itong design na to sir, pagka hindi mo nilagay sa head niya, nilagay mo dito, for sure maglilid kayo. Dahil kailangan kasi nakakapit sa loob niya. Pero at least, binanggit niya sir, nagkaroon tayo ng idea. Okay sir ha, i-abit ko na to. Oops, yun lang. Pa-assist lang ako. Pa-assist lang ako. May dalawa pala akong equation sir, nung tatapos today, mag-exam po kayo, mag-report kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Kung ano yung exam mo sir noong first day, yun din ang exam mo sir sa day 4 nyo. Yung ibang kumpanya kasi sir, hanggang day 4 lang talaga ang electrician. Sino yung dalawang electrician pa sir, gusto ko hanggang day 5 ka. Dahil kapag kasi magpapalit ng sensor, pag talaga problema natin dito sir, isi-set up lang natin ito sir na mailalagay natin yung first 2 na lock ring niya, yung bandang baba na dalawa. Yung bandang baba na dalawa. Yan. Itong dalawang bandang baba na to. Ang group sir, remember sa taas. Yan. Ngayon, ang gagawin natin dito sir sa first 2 na to is that mamaya pa yan siya sir. Hintayin natin siya sir na pumasok siya ng kusa sa group niya. Dahil lilinisin nyo naman ito sir eh. Sa atin naman malinis siya sir eh. Ang nilalagay nga pala dito sa pampadulas is that hindi ko nalagyan ng WD-40. Bawal ang Vaseline, petroleum jelly, or grasa. Ang nilalagay lang talaga system oil. Oo, Copas Tip hindi rin. Para hindi makontaminate yung system oil nyo. Ngayon, dito sa training center, ang nilalagay namin WD-40 dahil training purposes lang naman to. Pero sa actual na barko, hindi talaga naglalagay yan maliban sa system oil. Components ng inyong engine control system, pati itong mga to, di ba, sa puro hydraulic oil yung nag-activate sa kanila, is contaminated ng system oil. Ang sabi ng instructor namin dati sa race, kung ma-maintain nyo na ang system nyo, oil nyo ay malinis, 50% ang problema nyo sa main engine na nasolve nyo na. Dahil ang gumagasgas kasi sa mga moving parts nito, di ba nakita nyo kahit yung hydraulic piston sir, halos 0-0 yung clearance niya. Yung mga maliliit na mga fine particles na yun sir, yun ang nakakasira. Ang writing paste niya. Kaya ngayon sir, yung may bago na yung super pipe filter na... Yes sir. Sa HPS. Filter naman yun, disposable, hindi disposable yun. Maririnig nyo, click. Narinig nyo na click siya, pitikin nyo lang ng konting ganyan. Kumbaga may tsak, pag-click, katsak. Parang pipitikin nyo lang na ganyan ba sir ba? Parang pag umungol. Oo, yun na yun. Kunti pa. Oo. Sa totoo lang, dati-rati, sabi nga nila to, walang problema, hindi kayo maiipit dito. Pero sa Japan sir, screwdriver lang na nakaganon. Pero sa akin, kahit hinahawakan ko, wala. Tapos, i-release nyo na to. I-release nyo na to, sir. Pag ni-release nyo na to, sir, yan, kumapit na siyang ganyan,
tatanggalin niya na to. Pero kahit gumagalaw to, hindi kayo maglilig dito sa... Kahit gumagalaw to, kahit ikutin nyo pa, walang problema to, hindi to maglilig. Pero pag nakargahan na siya, sir, kusa na siyang mag-setting na. Oo, may pressure na siya. Kahit ito, sir, hindi, wala naman pang pressure eh. Okay. Ang talagang topic nyo talaga dati, sir, is that ang tiling dahil marami nagtatanong kung ano yung loob nito eh. Pero hindi ko isinama yung dismantling hanggang hindi ako naka-receive ng spare ko. Special. Yan. Ito, sir, dust cover lang yan. Dust cover lang. Dust cover. Ang lock ring niya talaga ito. So, Yung goma nito sa 5 years ito. Pero actually, sir, dahil hindi ko nakita na pinalitan nila yung cover nito sa Citreso sa Safeway. Yung si Salvia. May siya ka rin, sir. Wala pa, yung mga naunang batch na wala pa. Ang may mga SCR tayo, AGR, yung mga 2015, 2018 and above na delivery nila. Oo, dahil nagpopurga siya ng pasal ng liquid urea. Supposed to be ammonia yan, pero ang ammonia kasi... Tapos ito, sir, ilalagay lang natin ito. Yan. Sir, sorry. Ito, sir, kung napapansin nyo, lagay lang yan, sir. Ito, sa totoo lang, hindi ganito ang itsura nito dati. Minsan na nag-training kami sa Japan, may pumalit sa amin kasi nagturo. Siguro ang naisip niya, may ibang ganito kasi na flat. So siguro, linat niya ba? Ito kasing nitrogen ako. Yan. Lambot lang yan, sir. Ngayon, kabit na to, sir. mag-refill naman tayo ngayon ng nitrogen. So, maalala nyo, sir, yung aking picture kanina, nandyan yung papaano nyo siya ikakabit Open. yung botella and everything. Kunwari sa ang target natin, sir, ay 14.6 megapascal o 146 bars. Tapos, inopen natin yung nitrogen bottle. Tapos, ang nakita nyo dito, sir, ay sabihin na natin, sir, 15 na lang ito. Ay, 14 pala yung target ko. Kunwari, ang nalang, hindi nyo na pwedeng gamitin yung botelya. Kailangan, yes sir, kailangan ang nitrogen bottle nyo mas mataas kaysa sa target nyo. Or else sir, babalik lang siya. Babalik lang siya. Yes sir. Oo. Hindi ko na lang 5. Papabalitan ko na rin ito next week. Pero actually automatic na nagkukuha sila sir, nag-deliver sila namin ito. Pero pang 4 weeks na namin ito, hindi sila nag-deliver eh. Dahil bayad na to eh. Dahil may kontrata kami sa kanila. Ito sir, balbulan nyo kahit buksan nyo to, pero hindi nyo pa to ini-operate sir, walang papasok dyan. Tignan nyo sir, nakabukas na ako. Itong relief valve niya, nakabukas palagi yan. Tignan nyo sir, na kahit nakabukas na to, pero hindi ko pa in-adjust itong regulator. Magkakarga lang ito sir, pag in-adjust ko yung regulator, may nakalagay naman ito na increase sa decrease dito. Ngayon, ito, sarado na to, naikabit na natin. Itong gitna, pwede nyo i-adjust to. Depende sir sa kung saan kayo comfortable. Convenience nyo. Normally, 3 itong hose nito sir. 2 mahaba, 1 maikli. Normally itong maikli, ginagamit ko ito sir sa hydraulic side niya. Ang ginagawa ko sa maikli na to sir, pinapakulayan ko to ng yellow. Ng yellow na patawag ba to na pintura or electrical tape na yellow. Para alam nila na sa hydraulic side lang. Sa hydraulic side, ito ginagamit. Itong 2 mahaba naman, ang ginagamit ko sir sa pagre-refill ng nitrogen accumulator. Nagkataon lang sir na itong naka 90 degrees na connector, kahit sa barko, ito yung hili ko kinakabit ito sa adapter. Pero kung wala kayong 90 degrees na connector, kahit yung straight connector, walang problema yan. Lahat ito sir, hantay. Lahat ito, hantay. Hantay lahat. Pag sinimulan nyo gamitan niya sir ng adjustable, sa susunod, adjustable na lahat. Ito, non-return valve to, kaya yung mga titi-titi nga sir, may mga titi-titi itong mga to para itulak mo yung non-return valve niya. Kailangan nakasagad ito. Pag hindi ito nakasagad, hindi niya matutulak yung parang check valve niya sir. Ngayon, ito, kunwari may laman ito. Ang gagawin nyo, ikutin nyo muna paloob hanggang marinig mo sir at lumabas sa relief valve nyo yung naiwan dito na air, parang ipina-purge nyo. Wala kasi ako nitrogen ngayon, kaya hindi ko ito masasimulate. Pero ganito ang tunog niya sir. Isasimulate ko lang. Ganun no? Ganun ang tunog niya. Ngayon, itong isang mahaba naman ito, dito yan sa ibabaw sir. Yan, sa ibabaw yan. Sa ibabaw. Sagad din ito. Tapos yung isa sir, nasaan na yung Pressure gauge. Yan, yan. yung ayun, ito. Yan.
Yung pleasure gauge. Pleasure grades. Kaya hindi tumatanda si sir eh. Basta manyaki sir sa manginginom, hindi tayo tumatanda. Natututo lang sir, natututo lang. Isasimulate ko lang yung tunog. Kunwari, ganito kasi ang tunog dyan sir, pag pinapurge natin dito, lalabas sa relief valve dito. Pag narinig natin yung tunog na ganito, habang iniikot natin ito, doon natin isasarado ito. Ito ang relief valve na ito. Pag sarado natin ng relief valve, isagad na natin ito. Walang masisirang rubber dito dahil ang rubber nasa ilalim, hindi sa taas. Sagad nyo na to. Ngayon, ito naman sir, ang gagamitin nyo, pang refill nito. Ngayon, pag nirefill natin ito sir, naririnig nyo dito sir yung refill. Ang target ko kunwari sir, 5 Kunwari, ang target ko 5. Kailangan palitan ko na to next week. Kailangan mapaalala ko. Yan. Naririnig nyo to. Unti-unti nyo itong i-refill sir. Ngayon, kunwari naman sir, lumampas ako sa target ko. Tapos tinigil ko to. Huwag kayong mag-alala sa kahit lumampas kayo. Hindi pa ito yung pressure nyo. Ang gagawin nyo kasi sir, kaya nga lang, may nakalagay kasi dito sa instruction manual sir, na in-spot temperature. Dapat ito, temperature and pressure to stabilize. Dahil lagay lang kasi dito. Nakita nyo yung pressure mo sir, pati yung pressure mo, hindi pa yun yung eksakto niya. Maghihintay kayo ng 5 minutes. Ng 5 minutes. Para mag-stable. Mag-stable muna siya. 5 minutes na kayo, lampas pa rin kayo sa target nyo. Huwag kayong mag-alala. Yun ang purpose ng relief valve. Magbabawas kayo sa relief valve. Ngayon, sa kakabawas nyo ng relief valve, nasobrahan nyo ng bawas. Walang problema hanggang may botelya kayo. Ang spare nyo naman na botelya sa amin, ang spare namin ito sa kung 20 megapascal to 80 to 20 megapascal to sa barko eh. 4, 5 ang spare namin sa barko nito. Dahil din na ako, magbabawas pa yan. Magbabawas pa yan. Oo. Minsan ang ginagawa ng segundo ko sir, paakyat pa lang yung pressure, nire-ready nga na yung camera. Para nga, dahil ang kumpanya ng minutes na, di ba? Magsabi doon, magwi-wait ng 5 minutes. Oo. Kunwari 7 minutes na, 6 minutes na, hindi na siya bumababa. Ito naman ang purpose nito. Pero kung susundan nyo yung instruction manual sir, yung 5.3 na yan, pasok yan sa standard na tolerance siya ng plus or minus 0.5. Pero ako sir, hindi ako sa minus side, puro ako sa plus side. Pakita ko lang natin yan sir na eksakto na 5.0. Kasi masakit ito, nasasaktan ako dito, kaya nagagloves ako. Yan, tingnan nyo sir. Mag-i-stabilize pa yan. Okay.